You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. Ang klaseng mga video ay siguraduhin mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-ring mo na rin ang notification bell para updated ka lagi sa aking mga uploads. Simulan na natin ang ating kwento. Makikipanood naman tayo ulit mga kahiwaga ng kwentong hiwaga. Ang kwentong hiwaga na to ay mula sa 7 Archangel o 7 Angel. Mga kahiwaga, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng ating channel. Simulan na po natin ang kwento. Maraming salamat. Mga kaibigan, pagkatapos nating pag-usapan sa last video ang 7 prinsipe ng impyerno na may kaugnayan sa 7 deadly sins, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay ang 7 prinsipe sa langit o ang 7 archangels na kilala rin sa pangalang The Watchers. Magkakaiba man ang ating relihiyon at paniniwala, ay hindi na matatanggal sa ating kultura at tradisyon na ang existence ng mga anghel ay parte na ng ating realidad. Pero bago yan, ay talakayin muna natin kung ano nga ba talaga ang archangel. Mga kaibigan, ang mga archangel ang may pinakamataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Ayon sa ilang kwento, ay sila ang pinakamalapit na nilalang sa Diyos at sila din ang pinakamalakas na being sa mundo ng mga espiritu. Sila ang nagsisilbing manggagamot at gabay ng mga tao, lalong-lalo na yung may mga mabibigat na pinagdadaanan o problema. Sabi pa nga ng ilan, ay maaari natin silang marinig kung tayo ay nasa napakatahimik na lugar at pwede natin silang makausap. Mga kaibigan, ang unang archangel na ating pag-uusapan ay si Archangel Michael. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Michael ay He Who Is As God o sa Tagalog ay siya na bilang Diyos. Si Archangel Michael ay binansagang Angel of Protection at siya rin ang pinakamalakas na anghel sa lahat ng mga anghel. Base sa mga kwento, ay isa siyang mandirigma na may hawak na espada. Pinaniniwalaang siya ang tumutulong sa iyo sa mga pagkakataong ikaw ay natatakot, naguguluhan at walang kasama. Binibigyan ka niya ng tapang at lakas para matapos kung ano man ang iyong ginagawa sa tuwing ikaw ay napapagod at parang gusto nang sumuko. Pangalawa mga kaibigan ay si Archangel Raphael. Siya ang nakatakdang gamutin ang mga taong may physical at emotional problems at siya rin ang nagtuturo sa ibang anghel na manggamot ng mga tao. Pinaniniwalaang siya ang tumutulong sa iyo na gumaling ang iyong mga sugat at mawala ang iyong pagkahilo. Si Archangel Raphael ay isa rin sa nagpapanatili ng katahimikan at kapayapaan dito sa ating mundo at nakatutok siya sa ating kalusugan. Pangatlo mga kaibigan ay si Archangel Gabriel. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Gabriel ay God is my strength o sa Tagalog ay Diyos ang aking lakas. Isa siya sa mga archangel na nabanggit sa Biblia sa parehong Old at New Testament. Base sa mga kwento, ay may hawak siyang trumpeta at siya rin ang nag-iisang babae sa mga archangels. Si Archangel Gabriel ay ang messenger of God o ang tagapaghatid at tagabalita ng kanyang mga utos at salita. Tinutulungan niya ang mga guro at mga mamamahayag na maihatid ng mabuti ang kanilang mensahe. Pinaniniwalaang siya rin ang tumutulong sa mga bata at sa mga babaeng may problema sa pagbubuntis. Pang-apat mga kaibigan ay si Archangel Jophiel. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Jophiel ay Beauty of God o sa Tagalog ay kagandahan ng Diyos. Siya ang nakatakdang magbigay ng positibong saloobin sa bawat isa at mapanatiling masaya ang mga tao. Tinutulungan niya ang mga taong maging kalmado at iwasan ang mga negatibong
bagay. Siya rin ang nagpapababa sa ating pride upang makita natin ng mas malinaw ang sitwasyon sa ibang anggulo at maayos kung anuman ang hindi na pagkaunawaan. Panglima mga kaibigan ay si Archangel Ariel. Siya ang patron saint ng mga hayop at kalikasan. Ang misyon niya ay ang maprotektahan ang ating planeta at lahat ng mga hayop dito sa mundo. Siya ang tumutulong pagalingin ang mga hayop na may sakit at pinaniniwalaang siya rin ang nagpapanatili sa katahimikan sa ating kalawakan kabilang ang mga bituin, buwan at araw. Kaya kaibigan, kung iniisip mong saktan ang iyong alagang hayop, ay huwag mo na itong gawin dahil nakabantay at nakatingin sa iyo si Archangel Ariel. Pang-anim mga kaibigan ay si Archangel Azrael. Siya ang Angel of Death na sumasalubong at gumagabay sa mga kaluluwa na makapunta at makatawid sa langit. Tinutulungan niya rin ang mga naulila ng tao na yun makabangon mula sa kanilang pagluluksa sa yumao nilang kaanak. Hindi lang yan, dahil pananiniwalaang tinutulungan niya rin makatayo mula sa pagkadapa ang mga taong kakatanggal lang sa trabaho, kakagaling sa isang matinding heartbreak at addiction. Pangpito at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ay si Archangel Chamuel. Ang misyon niya ay ang alisin ang mga negative energy na nakabalot sa ating mundo at panatilihin ang kapayapaan. Ayon pa sa mga kwento, ay siya rin ang tumutulong sa mga taong hanapin ang mga nawawala nilang gamit. Hindi lang mga gamit, dahil ginagabayan niya rin ang mga tao na makahanap ng bagong trabaho, kinakasama at mga kaibigan na tutulong sa iyong lutasin ang mga problema mo sa buhay. Siya rin ang tumutulong sa mga magkasintahan na ayusin ang mga hindi nila pagkakaintindihan. Mga kaibigan, naniniwala man kayo sa mga anghel o hindi, ay hindi na natin maaalis na parte na sila ng ating kasaysayan at kultura. Sila ang katuwang ng Panginoon na mapanatili ang kaayusan at katahimikan dito sa ating mundo at matulungan tayo na malagpasan ang bawat problema na ating kakaharapin. Sabi pa nga ng ilan na kung kaya mong makipag-usap sa kanila ay gaganda ang iyong buhay. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga anghel? Comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.